po sa ating mga ka-Facebook, sa mga ka-Indie at sa aking mga ka-TikTok. Muli narito si Brother Mel para po sa ating live dito sa Facebook. Muli po ako nag-iimbita, nag-aanyaya sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Katoliko. Maging hindi Katoliko ay iniimbitahan po natin dito. Lalo-lalo na po yung mga kaibayo natin sa ibang sekta na inaatake ang ating pananampalataya. So, iniimbitahan ko po kayo sa bawat live po natin nang sa ganun po ay masagot po yung mga katanungan ninyo tungkol sa aming pananampalatayang Katoliko. Muli, iniimbitahan ko po ang mga Baptist, Adventist, Iglesia ni Cristo, Born Again, MCGI at kung ano-ano pa man pong relihiyon na nagnanais pumasok dito na makipag-usap, magtanong at makipagtalakayan po para sa ating live ngayong araw na ito. So muli, ito po si Brother Mel na nagsasabing magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat ng lupalop ng mundo, sa mga kapwa ko Katoliko na sumusubaybay at patuloy na inaalala at patuloy na sumusuporta kay Brother Mel kapag nagla-live at pumapasok dito. Bia Seyo is watching. So salamat sa nanood sa atin. At kung mayroon po kayong mga katanungan, kung ayaw niyo pong pumasok dito sa live ko, pwede po kayong magtanong sa pamamagitan ng inyong pagko-comment. Fitzgerald Bambio Kabuhat, good afternoon Bromel. So ganun din sa iyo, Fitzgerald, ito napakasipag manood sa atin ito. Kasi marami itong natututunan. At siya rin yung nagre-recommenda sa mga non-Catholic na pumasok dito para sa maayos at maginong talakayan. Inom po muna tayong tubig, medyo mainit. So, muli, nag-iimbita tayo, lalo-lalo na doon sa ngak-ngak ng ngak-ngak sa simbahang Katoliko, na kung ano-ano mga pinagsasasabi. Hi po, Kuya Mel. So, hi din sa iyo, So, salamat sa lahat, At kung sino man ang gustong pumasok sa aking live sa pamamagitan ng pagsabi na, Kuya Mel, pa-join ako sa video mo, ay gagawin po natin yan. Yung mga kapatid din natin na nakikita ko na sabi ng isang comment na nakita ko na lahat daw ng mga CFD na Batikan, napatumba niya na daw sa debate. Sabi ko gano'n. So sana yung si Eric Villanueva, pwede kang pumasok dito. Kay sino pa ba yun? Yung mga maiingay sa Facebook, sa mga TikTok nila na bumabakbak sa simbahang Katoliko. Ako po ang nag-i-invite sa inyo. Okay. Share natin mga bro at mapapansin nyo pag si bro ang nag-live, walang napasok. Wala. Ruro. Wala ako talagang pumapasok, Diyan na po bro. Okay. Diyan ka hukutan, Walang pumapasok at nangangahas na ibang sekta kay Brother Mel na pumapasok, Kaya sabi ko nga sa kanila, kung gusto nila ng discussion, yun na, on the spot, Kasi ako, ayoko yung pinatatagal pa ini-schedule na ilang araw, ilang linggo, buwan bago i-ano yung debate. Ayoko ng ganun, Ang gusto ko, ora mismo, kapag debate agad. Para magkaalaman kung mayroon talagang itinatagong karunungan o kaalaman itong ating mga kaibigan sa kaibay sa pananampalataya. So muli, nag-i-invite po ako sa lahat na mga nagnanais na pumasok, lalo-lalo na sa iba't ibang sekta ng relihiyon na tumutulista sa simbahang Katoliko. Yung mga masisigasig, na bumabakbak sa simbahan.
no? Doon natin makikita. So, may pasok kasi kami kaya Friday at Saturday lang nakakapanood. Okay, isayabot. Okay lang 'yan, no? Okay lang. So, muli at nag-i-invite ulit tayo, no? Ganon din sa napanood ko kanina na si Jared, no, binabakbakan na naman daw siya ng mga CFD Luzon, no? Binanggit niya na Valiches. Hayaan mo na lang 'yan, magsasawa din 'yan sa'yo. Dati ako yung binabakbakan niyan, no? Kasi hindi nila ako matibag-tibag. Basta ang masasabi ko lang sa iyo, Jared, huwag mong iiyakan yan. Magpatuloy ka lang at patuloy mong gampanan yung iyong pinangako sa Diyos na magbabayad puri ka sa ginawa mo noon sa simbahang Katoliko na patuloy mo itong ipagtatanggol. Ipagpatuloy mo yan. Huwag kang magpapasindak dyan sa mga CFD na yan. No? Hanggang dyan lang ang kaya niyan. Hindi niya kayang tumbasan yung ginagawa natin. No? No? Ang kaya lang nilang tuligsain dyan, yung mga kapwa nila Katoliko kasi alam naman natin, yung mga yan, wala pang karanasan yan sa mga ginagawa nating pakikipagdebate, pakikipagdiskusyon. Kaya hayaan mo na lang sila, Jared, magpatuloy ka. Huwag mo silang iiyakan, no? Magpatuloy ka kung ano yung naanuhan mo, o gawin mo at ayon yan sa iyong kalooban at sa kalooban ng Diyos para sa simbahang Katoliko. Kung ngak-ngak pa rin ang ngak-ngak yung mga CFD na yan, na binabara ka at bakit daw ginagamit mo yung CFD, ipamukha mo sa kanila yung CFD Manila na yan, hindi talaga sila ang original niyan. Kay Brad Poblete yan. Na inagaw lang nila yan. Alam na alam ko ang istorya niya. No? Sabi niyo, ayaw niyo ipagamit yung CFD, kinuha niyo lang kay Bro Poblete yan. No? Ang tagal niyo na, sabi mo, ang tagal niyo na sa Manila hanggang ngayon, hindi kayo ina-acknowledge, no? Hindi kayo ina-acknowledge ng ARCAM. No? Sabi mo dyan sa CFD na bumabakbak ngayon sa'yo, ang tagal nyo na sa Maynila hanggang ngayon hindi kayo ina-acknowledge ng ARCAM. Period. Ganun lang ang pambara dyan. No, ang tagal nyo ng CFD sa Manila hanggang ngayon hindi kayo ma-acknowledge ng ARCAM. Bakit? Kasi hindi sila yung original niyan. Si Poblete ang may hawak dati niyan. Kinuha lang nila yan. Kaya hindi sila ma-acknowledge ng ARCAM. No? Kaya hayaan mo na lang yan, Jared. Magpatuloy ka na. Okay? Kaya pag binira ka, sabihin mo hindi sila ina-acknowledge ng ARCAM hanggang ngayon. No, yun lang. Tatahimik yan. Okay. Si Prince Ugalde sa nanonood sa atin. Pasok ka, bro, Prince. Yan kita. Si Sis Marilo Gonzales nanonood. Pakisabi kay kay Sir Jaime Santos Nilo, hanggang ngayon naghihintay si Brother Mel na pwede siyang pumasok dito. At sa comment section, yung mga banat niya sa simbahang Katoliko na pinopost niya at pinupulos niya doon sa ibang sekta. No? Tuturuan natin yung teacher na yan na dating ng Youth Catholic Charismatic at ngayon ay panay ang batikos sa kanyang post sa simbahang Katoliko. Sabi mo, inaantay siya palagi ni Brother Mel dito na pumasok siya at dito siya magnangak-ngak ng mga against sa simbahang Katoliko kahit na na kanyang itanong, sasagutin niya ni Brother Mel. No? So, yun po ang aking gustong makausap yung mga Katoliko. Sabi nga, di ba, sa may mga weak Catholic become Protestant. Strong Protestant become Catholic. Yung na yan, mga weak Catholic yan. Biruin mo, nakaranas na ilang LSS yan, di ba? Ilang Catholic Latin the Spirit Seminar na yan, nung nandiyan pa ako as a youth. Pero, nailigaw pa rin sila. Bakit? Kasi yung pananampalataya, weak. No? Ganyan yung mga Katoliko na naliligaw ng pananampalataya, weak Catholic yan. No? No, simba ng simba, hindi alam yung pinananampalatayaan. Kaya isang bira lang ng ibang sekta, naniniwala ka agad. Pagka nalipat sa ibang sekta, bibirahin yung kapagiging Katoliko niya nung Katoliko pa siya. Pero dati, wala. Kasi walang alam. No? Sabi niya ni Prince Dominic,
iwan ko muna ang apologetics bro, mag-focus na lang ako sa jiu-jitsu. Sige lang bro, mag-jiu-jitsu ka muna dyan, ipaprepare ka namin na manalo ka. Okay? Artuyo Dox, gandang tanghali bro Mel, no? Salamat Arturo Dox. Ayan, salamat. So, yung mga gustong magtanong, no? Ano masasabi niyo po kay Bro Jared? Isang batang matapang, masigasig at puno ng sigasig at ng determinasyon para ipagtanggol ang simbahang Katoliko. At saludo ako sa batang yan. Kaya lang, meron akong mga sinabi sa kanya na dapat wag niyang gagawin na nakalive, no? Yun lang ang aking masasabi doon. No, napakabait na bata niyan, no? No? Bagamat sabihin na natin, medyo may pagka-fundamenta o fundamentalist yung pagiging ano niya sa Biblia, darating ang araw maitutuwid at maitutuwid din yan. Ganyan din ako noon nung nagsisimula pa rin ako. Pag nag-aral yung batang yan, napakahusay at napakagaling yan. Kapag nag-aral yan lalo ng mga theology, exegesis, biblical appreciation, biblical commentary, magiging magaling yan pagdating ng araw. Mas magaling pa yan kay Brother Mel pag natuto yan, no? Kaya yun ang masasabi ko. At masasabi ko rin kay Jared, magpatuloy ka sa kabila ng binabakbakan ka ng mga CFD dyan sa Luzon, sa Maynila, sa Quezon City, sa Novaliches. Huwag kang patitinag. Sabihin mo na lang, bakit hanggang ngayon kayo ay hindi ma-acknowledge ng ARCAM dyan? Yun lang. Sagutin mo ka mo. Bakit hanggang ngayon hindi kayo ma-acknowledge ng ARCAM? Ganun lang ang panlaban mo dyan. Okay, kalasag ng katotohanan kay Brother Doc Eric Padilla ng UST na isang anesthesiology. Bro Doc, magandang hapon sa iyo, no? Ingat palagi. Brother, ano po ang schedule nyo every live po? Friday at Saturday. Ganitong oras, 1:00 din hanggang 2:00. Minsan sa gabi, magla-live din ako. Siguro Sabado, Linggo ng gabi, baka mag-live ako ng gabi, no? Para mas maganda, gabi naman. Araw ng Sabado at Linggo, nag-live tayo hangga't walang pasok. Hangga't walang pasok, hanggang walang eskwela, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Siguro 9 ng gabi tayo mag-i-start. Sabado, Linggo, magla-live tayo para marami rin ang manonood, no? Ganun ang gagawin natin, no? Medyo parang si Vespa si Jared, konting humble lang. Yes, ganun talaga. Kasi yun ang nakita niya doon sa kanyang dating amo. No? Unti-unti yung madadivert yun, mapapalitan yun, tandaan nyo. Unti-unting mapapalitan yun. No? Ang ayoko lang kasi doon, pinapakita yung inom sa social media, that is wrong. No? Sabi ko nga, gagamitin yan ng mga anti-Catholic, lalo-lalo na panira sa simbahan at sa kanya. At yung paghingi ng pambili ng gano'n, social media, wag. Kung gusto mong manghingi, itiin mo yung mga Catholic na gustong makatulong at magbigay sa'yo sa pangangailangan through message, wag social media. Kasi gagamitin niya ng ibang sekta. Yun ang ayaw ni Brother Mel, no? No? I-message mo. No, wag mong anuhin. Kasi kasiraan yan sa simbahan at kasiraan din sa'yo. Nasasabihin, nangihingi lang pala ng pera yung mga ganyan-ganyan, no? Para maiwasan yan, wag mo na ipakita sa social media. Okay? Jason Molina, watching from Iloilo. Okay. Raymond Gilad Sampom, ask ko lang po, nung nagsisimula pa lang po kayo ng pagbabasa at pag-aaral ng catechism, paano niyo po sinimulan inorganize para ma-absorb yung mga aralin? Siyempre, mag-umpisa tayo sa basic na pag-aaral, no? At habang tumatagal, yung basics muna yan, parang ano rin yan, nag-aaral ka din sa eskwelahan eh. Unang baitang, ikalawang baitang, ikatlong baitang. Alam ba, grade 1, grade 2, grade 3. Hindi naman pagpasok mo, high school ka kagad, di ba? Wala namang ganon. Wala namang pagpasok mo, grade 2 ka. No? Wala namang pagpasok mo, college ka agad. Walang ganon. Step by step po, para natin yung pagiging natin. At ang kaalaman natin, lumalago at lumalago po yan, no? Kapatid na Raymond, sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Hindi man basta makukuha yan ng isang saglit lang, no? Unti-unti yan at tataas at tataas lahat ang karunong mo habang patuloy kang mag-aaral. At dapat dadalhin mo yan yung pagiging humble din. Kahit marami ka ng alam, ipakita mo sa kanila na kulang pa rin yung kaalaman mo kahit na marami ka ng alam. Yun lamang po, no?
At saka, wag tayo agad ambisyon na akala mo kung magaling kung umasta, kapapasok lang, katoliko lang, akala mo magaling na pati kung sino-sino binabakbakan, yayain mo naman ang discussion, takot naman lumaban, hindi magaling ang tawag doon. No? Yun yun. Kaya ang dapat natin gawin, unti-unting nag-aaral, no? Hindi yan nakukuha sa biglaan. Ganun po, no? Yung kumbaga, ano, no? Para ma-organize, para ma-absorb yung mga aralin. Pag nakalimutan mo, babalikan mo, ano ba yung ano ako nabasa ko, ano may tinuro ni ganito, ganyan. At saka kung mag-aaral ka ng mga, halimbawa, meron diyang pag-aaral tungkol sa theology, magdadala ka ng mga notebook mo para kung makalimutan mo man yung sinabi, nakalista doon yung aralin ninyo, mababalik-balikan mo. Actually, ako po, isang malitang pan-traveling bag ang aking mga hands out galing ng UST. Nung kami po ay nag-aaral. Alam niya ni Doc Padilla, no? Ni Kalasagang Katotohanan sa UST Graduate School, no? School sa St. Thomas Aquinas building, no? Doon kami nila Father Tony Aureda. Almost 6 years akong naka-attend doon at yun po ay libre. At yun po ay bigay mismo ng din ng UST at may mga kada isang topic namin about Teo, mag-graduate kami at may mga certificate. Hanggang ngayon, hawak-hawak ni brother mo lahat yun. No? At yung mga hands-out namin na yun, nandoon sa isang malaking traveling bag na puno. Kaya pag nakalimutan, bubuksan mo uli. Kaso hindi ko po yun dala. Naiwan po yun sa Maynila. No? Yun po. No? Kaya kung meron man kayong mga ginawa yung aralin noon, itago mo yan. Mapapakinabangan mo yan. Pag nakalimutan, balikan. Okay, yun ang masasagot sa Gerald Sampang. No? Jason Molina, John Kyle Hukutan Eugenio. Kuya Mel, share ko lang noong year 2017 po, na-convert po ako ng born again din. Inaral ko ang pananampalataya natin pero bininyagan po ng Catholic. Pero binyagan po ng Catholic noong bata ako. Paano ngayon pinagtatanggol ko na pananampalataya natin? Di maganda. No, di maganda. Good. Pagpatuloy mo yan. Kung nagbabayad po ka sa damage na nagawa mo, no? No? Kagaya ng sinasabi ni Jared, na kung paano niya na sinira yung simbahan, ngayon nagbabayad sa ng damage, no? Yan ang tinatawag nating na indulgence, no? Ganun din, no? Kung reparation ang tawag doon, no? Reparation. Kung dati kang nag-born again, binabakbaka mo ang simbahan at nagising ka sa katotohanan at bumalik sa simbahan at gusto mong i-repair ang damage na ginawa mong paninira, reparation ang tawag doon. I-repair mo yon, no? Para kumbaga ang pagbabayad puri sa ginawa mong paninira sa simbahang Katoliko. Maganda yan, no? Nakita mo na ang kahalagaan pala ng simbahan na marami kang pagkukulang at yung mga kasiraan na ipinakalat mo na ay i-repair, reparation, no? So, salamat sa mga ganyang tao na kahit na ibang sekta na lumipat sa Katoliko, bumalik sa Katoliko, tandaan po ninyo, kahit na ibang sekta kayo dati at binyagan kayo sa Katoliko nung bata pa kayo at nalipat kayo sa ibang sekta, hindi mabubura ang pagbabautismo sa inyo bilang isang membro ng simbahang Katoliko dahil markado ka na, tatak na yan. No? Kaya kahit siyang lupalop pa marakarating, kahit na 10 beses kang binyagan sa iba't ibang sekta, ang binyag mo sa simbahang Katoliko, walang makabubura dahil markado ka na bilang membro ng simbahang Katoliko nung ikaw ay bininyagan dito. No? Hindi na yan kayang burahin ng kahit na ilang lublub pa ng binyag ng ibang sekta. Okay? Sabi ni Artuyo Docs, idol ko din si Bro Jared Bromel. Bali, alalayan nyo na lang sana dala niyang attitude galing sa sekta. Ano daw? Medyo nawala yung galing sa nawala. Ayun. Kanya di siya kalma pag nakapagdebate. Pero magaling yan. Actually, magde-develop naman yan, no? Pagdating ng araw, no? Made-develop yan, no? Made-develop naman yan yung mga ganang pamamaraan. Dati rin ako, masigasig ako. Wala rin akong control nun. So, unti-unti po yan, no? Hintayin natin, magugulat tayo isang araw, no? Magkakaroon yan transformation para makikita natin. Kasi hindi natin masisisi yung bata kung bakit gano'n manalita.
kung bakit ganun pumilantik yung mga daliri, kung bakit ganun gumalaw. Kasi doon yan dati galing sa kanyang tinitiningalo na mentor ay si Soriano. Kaya yung style, yung pananalita, yung mga galaw, nakuha niya. Pero unti-unti mawawala din yan dahil ihubugin at hubugin niya ng Diyos sa kanyang tunay na simbahan. No? Ipagdasal din natin siya. At ipagdasal natin na wag bumigay doon sa mga pangbabas sa kanya ng mga Katoliko na Catholic Faith Defender na parang ayaw ipagamit sa kanya yung CFD. Dapat sila ang wag gumamit ng CFD kasi hindi naman talaga kanila yan eh. Kay Robertson Problete yan. Kaya hanggang ngayon hindi sila ina-acknowledge ng ARCA. Yun lang ang panlaban mo, Jared. Tapos na ang usapan. Okay? Okay, Isaac Baliton. Yes, napanood mo. Okay, marami ako dyan, no? Oh, na? Oh, marami ako mga debate dyan sa ano. Okay, next is ano pa ba yung nandoon? Our one page, okay. Evertrecto, good afternoon. No? Kuya, kahit saan ka magpunta, nasa sekta, naliligaw ka man, Katoliko ka pa din. Kaya kahit saan ka magpunta na sekta, nailigaw ka man, Katoliko ka pa din. Yung pagiging Katoliko mo, as binyagan sa simbahang Katoliko, hindi kayang burahin yan. Tandaan mo yan. Yun ang hindi nila alam, no? Okay, so salamat. Sabi ni si Junjun Alcordo watching. Andante, idol, yes, idol. Idolin natin si God. Huwag si Brother Mel. Tao din ako kagaya niyo, makasalanan din ako. No? Siya, okay. Soon to apologetics. Okay. Kuya Mel, magpapaturo po ako sa inyo. Walang problema, manood ka ng mga video ko doon, no? Sa YouTube channel. Makikita mo, marami kang matututunan doon. At kung meron kang hindi maintindihan sa mga Bible, kung ano yung mga context ng tuturo ka ni Brother Meldon, no? Marami tayong makukuha ng mga source. Na buti nga kung nasa Manila ako, marami akong ilalabas na mga Bible commentary ng Catholic, no? Kaso wala tayo doon, no? Okay, so baka may mga katanungan diyan, no? At sasagutin natin. Okay, medyo parang si Vespa, si Jared, konting humble lang. Mawawala din yan. Okay, salamat. Okay. Ano pa? Mangyaw, no? Good afternoon, bro. Go, go, go lang. Okay, Ma'am Angie Maratas, no? Nagla-live na ako. Sabado, Linggo. Siguro gabi tayo magla-live, no? Para mas maraming manonood sa ating live, no? At sana po may mga pumasok na ibang sekta. Totoo yan, Bromel, sa mga video mo, no? Dami ko natutunan. Great amen. Glory to God, no? Kasi dito sa video ko, walang pumapasok eh. No? Nagtaka kayo. Pag si Brother Mel nagla-live, naghihikayat, si Charlie Marin ng Quezon Province sa San Andres ba yun? No, magandang hapon, Pro Charlie Marin na diyan sa sa taga Quezon ito, no, na nakasama ko din, no. Magandang hapon po sa inyo diyan. Si Isaac Daliton, may nakadebate po ba kayo na Mormon? Dati na 'yon, no, nakadebate ko Mormon. Na si Joseph Smith daw, yung mga book nila, yung Book of Mormons, binigay daw 'yon ng anghel, no? Doon nakalagay sa platong ginto kay ano, no? So yung mga Book of Mormons na yan yung mga apocryphal book. No? Mga apocryphal book. Pero diyan sa Book of Mormons yan yung ano yung prophet Nephi nila o Moroni, no? Moroni o Moronai. Nandiyan diyan si Mama Mary kinikilalang ano, ina ng Diyos. No, nandiyan diyan. Hindi ko lang dala eh. Sayang babasahin ko sana. Nandiyan diyan. Sa Book of Mormons, nandiyan dyan na kinikilala nila na si Kristo ay talagang anak ng Diyos ayon dyan. No? Diyos din talaga, no? Sa book niya na libro. Hindi ko lang dala, no? Sabi. Brother, ang salitang purgatory kaya ba hindi nauunawa ng ibang sekta ay dahil kulang ang kanilang Biblia? Hindi kulang, no? Mahina lang silang umintindi.
Kasi pag sinabing purgatory, that is a Hebrew tuloy. That is a anong pangalan? Kastila, no? Portugal o Kastila yung panalitang purgatory, no? Sa Latin, purgationem peccatorum, no? Purgatorium, no? Ibig sabihin niyan, linis, paglilinis, no? No? Paglilinis yan. Doon pa lang sa Old Testament, meron ng tinatawag na paglilinis ng kasalanan. Doon nga natin nakuha yung konsepto ng purgatory sa mga Hudyo na ang kanilang mga mahal sa buhay kapag namamatay ay pinagdadasal nila. May prayer for the dead talaga. Na para yung kasalanan sa kabilang buhay ay linisin, no? Nasa 2 Macabeo yan, no? Chapter 12, verse 46. And the following verse, nandoon doon yan, no? Doon natin makikita, no? Okay. Hades, yung iba sa Hebro, kung ano, ang tawag nila dyan, Hades eh. Daigdig ng mga patay, no? Doon sa binabaan ni Kristo sa unang Pedro 3:19, bumaba siya doon sa mga espiritu na nakabilanggo na naghihintay sa pagbubukas ng langit, no? Doon natin nakuha yung konsepto ng purgatory na hinihintay sila ng katubusan, yung paglilinis. Kaya sabi ron, sa pamamagitan ng krus ni Kristo, sa kanyang pagpapadaloy ng dugo at tubig, tayong lahat ay natubos at nalinis sa ating mga kasalanan. Yan yun, no? At nung siya ay namatay, sabi ron, bumaog sila doon, nanaog sa daigdig ng mga patay, kasi kung yun ay impyerno, bakit kayo na kailangan niya pang puntahan yan? Dapat yun ay condemn na yun, no? Dapat yun ay hindi na yung kukunin kasi kumbaga doon na talaga dinestin para sa pero dinala sa langit yun. Kung babasahin mo ang Efeso 4:8-9, no? Nang siya'y bumaba sa kailaliman ng lupa, nagdala na at nang siya'y umakyat sa langit, nagdala ng maraming bihag at binigyan niya ng mga kaloob. So makikita mo, hindi po yan impyerno na ang impyerno po na second death na tinatawag ay wala nang pagkalabas. Okay. Totoong turo ng simbahan. Ano yung God died later? Okay, ano na sabi daw? Good afternoon. Totoo yan, bro, Mel, sa mga okay. Charlie, may nakadibat. Okay. Okay, anong sabi daw? Totoo yan, bro, Mel. Okay, ano yung sabi? State of purification, correct. So, handog po ako ng Mormon. Handog ka sa Mormon? Buti naman, bumalik ka sa simbahang Katoliko. May nabasa ako rito yung God died na naman, no? Ano yung tungkol sa God died mo? Ano mo nga? May nakita ako rito yung may God died na ano, no? Totoong turo, God died literal, wala akong nabasa. Ito yung totoong turo ng simbahan kasi yung totoong turo ng simbahan tungkol sa God died, ito nakalagay Church teaches. Turo ng simbahan. Ito ang nakalagay dito, ang totoong turo ng simbahan. No? Babasahin natin. kung literal ba na namamatay yung Diyos mismo as sa kanyang pagka-Diyos, ito ang papaniwalaan ko. Kasi nakalagay turo ng simbahan. Ito, babasahin ko. Ito mga God died literal na to. Ito yung turo ng simbahan. Basahin natin, ha? Ito, ha? Church teaches, turo ng simbahan. Ayan, no? Sabi dito, if anyone does not profess that the Word of God, si Kristo to, suffered in the flesh and was crucified in the flesh and experienced death in the flesh and become the firstborn from the dead, in as much as he is as God, both light and giver of light, let him be anathema. No? Ang sabi rito, ang turo ng simbahan, crucified in the flesh, suffered in the flesh, experienced death in the flesh, anathema, pag hindi mo yan tinanggap. Ngayon, kung sasabihin mo, ang persona ng Diyos na matay, literary, walang nakalagay dito na turong ganon. At wala pa ako nababasa yung second divine person na sinasabi niyo ay literal na namamatay, wala. Even sa Summa Theology ni St. Thomas Aquinas, no? Walang sinabi ron na namatay ng literal ang Diyos. Ito, turo ng simbahan. Ito pa, babasa pa tayo.
na? Ito. Yung God died literal na yan, turo yan ni Ramon Gitamondok na pinapirmahan doon sa obispo. Hindi yung turo ng simbahan. Ang papaniwalaan ko, yung turo ng simbahan. Hindi yung gawa-gawa ni Ramon Gitamondok na pinapirmahan doon sa obispo. Na God died literal. No? Hindi ko yung pinaniniwalaan. Ito, babasahin natin, ha? No? Okay. Basahin natin. No? Sabi rito, did Christ suffered as God or as man? Turo dito ng simbahan. Ito sa simbahan din to. Ayun, no? Ano ba to? Didi rin ang ano nito, ang si Reverend Lynch Didi, Bishop of nakalimutan ko na. Charleston, ayan. Darlington ba yun? Ayan. Ito, sabi rito, did Christ suffer as God or as man? Christ suffered as man. That is according to his human nature. Wala sinabing Christ died as literal. Christ God died literally. Naturo yan ni Ramon Gitamondok na pinapirmahan doon sa obispo. Di ko yan pinaniniwalaan kasi gawa lang niya ni Ramon Gitamondok. Ang pinaniniwalaan ko ang turo ng simbahan na nakasuad dito. Hindi yung bagong labas lang na pinapirmahan doon na God died literal. Hindi ko yung pinaniniwalaan. Kung ano yung mga nasasaad dito at nasasaad dito at nasasaad sa mga libro ko dito, yun ang pinaniniwalaan ko. Tapos, okay, no? Ito pa, asan ba yung mga ito? Ito ang katesismo ng simbahang Katoliko. Pinaniniwalaan ko. Basahin natin, no? Kaya yung God died literal na yan, hindi ko yan tinatanggap. Kayo, tanggapin nyo, problema nyo. Ako, hindi ako problema dyan. No? Basahin natin. Sabi rito, ang pook ng mga patay ay tumutukoy sa kalagayan ng mga matutuwid kasi yung God died na yan, laging tinatanong dito pag nagla-live ako. Sinasagot ko ayon dito sa libro ng Simbahang Katoliko. Hindi ayon dun sa pinapirmahan sa obispo ni Ramon Gitamondok. Hindi ko yung ginagamit, no? Kasi hindi ko yung tinatanggap. Okay, no? Ang tinatanggap ko yung mga nakasulat dito sa mga libro dito, no? Sa mga sinasabi rin ng church father, may church father din ako dito, no? Yung next comment dito ng God died, sasagutin natin, hindi natin niya. Ito mga pinaniwala. Sabi rito, ang pook ng mga patay ay tumutukoy sa kalagayan. Araw-araw yan, pag naglalaba ako, God died. Paulit-ulit ko rin sinasagot gamit itong mga libro na to, no? Kaganapan ng kaligtasan natin kay Kristo. Si Kristo sa kanyang makadiyos na persona na kaisa ng kanyang kaluluwa ay nanaog sa puok ng mga patay. Yung soul ni Kristo, united doon sa divine person, na nanaog sa baba. Kung sasabihin nyo ang divine person namatay, bakit united na kasamang bumaba doon sa mga digdig ng mga patay? Kung yan ay literal na namatay, yung divine person. Kasama, kasamang nanaog sa human soul ni Kristo doon sa digdig ng mga patay. Kung pinaniniwala, literal na namatay yung divine person, bakit sumama kay Kristo sa kaluluwa ni Kristo na bumaba doon, no? Malinaw. At ang Diyos ay kailanman ay hindi namamatay. Sabi ng church father mismo ito. Yung gumawa ng God died literal na pinapirman doon sa hindi naman church father yun Engineer yun. Sino paninirawa yung church father? Yung engineer. Since God cannot die, it will be impossible to God to decay or be diminished or corrupted in the way. For the church father, any being who is born must grow, and any being who can die must be get old. But God has no beginning to his existence, and therefore does not grow, and God has no end to his existence, and therefore cannot suffer, corrupt, or decay. Sabi ng church father. Yung sabi ng turo ng engineer, hindi ko yung pinaniniwalaan na kahit pinirmahan pa yan ng obispo. Ang engineer lang ang gumawa niyan. Ang trabaho kasi ng engineer, nagko-construct yan,
nag-ano yan ng mga building, nagpo-forma. Hindi yan nagpo-forma ng doktrina. Kaya ulitin ko, ang trabaho ng engineer, nagpo-form yan ng building, no? nag-ano na structure ng building. Yan ang trabaho niyan. Hindi yan tagagawa ng doktrina na dapat paniwalaan at ipapipirma sa obispo. Yun ang sagot ko sa God died na nag-comment dito. Okay? Okay. Sabi ng One Lord, okay, salamat. Idol, okay. Next. Gandang hapon, Bradmel. Gandang hapon, no? Si Jenilyn de Magalona Telesforo. Si Eric Romero. Amen. Kuya Mel, magpapaturo po ako sa'yo. No problem, no? Okay na, maturo lang. Idol ko din si... Okay, so... Baka may mga tanong pa. Hindi ko kasi makikita yung mga tanong yun. Lumalagpas. Okay. Totoo yan, Bro Mel. Sa mga video mo, dami ko natutuan. Charlie Maring... May nakadebate ka po bang Mormon? Eh, bakit iba? Ano mo? Iba yung turo niya. Turo yun ng engineer eh. Ito yung turo ng simbahan. Ito paniwalaan natin, no? Church teaches. Turo ng simbahan. Yung turo yun ni Ramon Gitamondok na pinapirmahan sa obispo. Kaya yun, hindi ko yun pinaniniwala. Kasi kaya si Ramon Gitamondok ang nagpasimuno nun. Ito, binasa ko, ito, binasa ko, ito, binasa ko, ito, binasa ko, ito, binasa ko. Walang turo na kagaya doon sa pinapirmahan doon sa obispo. No? Turo yun ng engineer. Ang ulitin ko, ang nagtuturo ng catechism dapat ang gagawa at nagpo-promulgate ng dapat paniwalaan yung Santo Papa. Kasi siya ang nag-aano ng define na kung ito ay infallible or kung ito ay infallible, no? Hindi naman infallible yan sa Gitamondok, engineer yan. Tapos paniniwalaan niya yung pinapirmahan doon sa obispo. ang trabaho ng engineer mag-construct, mag-ano na structure ng mga building. Hindi gumawa ng doktrinang kukontra sa pinaniniwalaan pa nung sinauna pa. Kahit dito, babasahin ko kung ano yung paniwala sa Christ in Christian tradition. Ganon din yung sinasabi sa mga binasa ko. Wala yung God died literal na wala, ayun o. Kaya Christ, andi dito, bili kayo nito. Makikita nyo, walang God died literal na tinutukoy dito. Di ba? Yun lang po yung sagot natin. Lahat po na mga gusto magtanong, kahit God died, sasagutin po natin yan. Okay. Artoyo, wala talaga, Bro Mel. Kahit di mo pa sabihin yan, alam namin, walang susubok sa'yo sa ganito. Hindi. meron naman siguro pag hindi tayo kilala. No? May mga susubok din ganun. Kuya, boss, kaya hinahanap ko mula sa Vatican na turo yung God died literal. Wala. Wala kang makikita, Herbert, kahit alughugin mo yung buong archives ng Vatican, walang ganun nakasulat, God died literal. Makikita mo lang yung turo na yan sa Catechesis ni Gitamondok. Halugugin mo ang buong archives ng Vatican. Yung mga libro doon, wala kang mababasa doon, God died literal. Mababasa mo lang dyan sa Catechismo ni Gitamondok na ginawa niya. Nando doon yun. Pero sa archive ng Vatican, wala kang makikita ganyan. Romeo Loitero, magandang hapon po, Bro Melchor. No? Sir Romeo, magandang hapon din. No? Bukas siguro, Sabado-Linggo ng gabi, magla-live ako. No? Romel, bakit ang weirdo ni Pastor? Huwag na kayong magtaka. Basta mga ibang sekta, ganun talaga mag-isip yung mga yan. No? Although nag-aral yan ng theology, nag-aral yan ng mga, hindi niya sasabihin yung totoong pananampalataya ng mga early Christian. Ang sasabihin ng mga yan, siyempre, yung pabor lamang sa kanila. Pero yung mga hindi pabor sa kanila, babakbakan nila yan. Kasi kung ang sasabihin lahat ng mga pastor ay pabor lahat sa simbahan, ba't pa sila lilipat sa kanila? Pabor naman pala sa simbahan yung sinasabi nila. Hindi na yung maglilipatan. Ganun lang po yung kasimple na no? Kung yan ay magsasabi ng patungkol sa simbahan na pabor sa atin,
Wala makukuha ang mga miyembro yan, no? Okay, Isaya, Ruru Valencia, wag matakot magtanong. Okay, pwede. Okay. Ito pa si Dennis Butik, kontra-kontra ang mga singek. Patutunayan ko, Church Father din nagsabi na God died. Literal? Ha? Meron nga hypostatic union. Walang problema sa hypostatic yun. So, dinidinay mo din yon. Kung may hypostatic union, reasonable yung God died na aral katoliko. ang aking tinututulan, yung divine person na namatay na pinapakalat nila. Ayon sa Katoliko mismo, wala akong nabasa yung divine person, literal na namatay. Wala akong problema sa hypostatic union, no? Kung sa inyo yung hypostatic union kasamang namatay yung pagka-Diyos, kayo ang may problema, Dennis Butik, hindi kami. No? Kahit na hype, kaya nga nag-separate yan eh. Sabi nga dito, kung bumili ka nito para makita mo kung paano sila naghiwalay. Ayaw mo naman pumasok dito, makipag-discussion ka sa akin ng God died literal. Pasok ka rito, patunayan mo sa akin yung sinasabi mong Church Father. Dali, latagan tayo dito. Hanggang comment lang naman. Kaya nga ako, di ba? Hindi ako natatakot kahit sino pumasok dito, no? Yung hypostatic union, wala akong problema dyan. Ang problema ninyo, kayo, yung gusto nyo ipatanggap sa amin na hindi naman dapat tanggapin. Ang linaw na nilang sinasabi ng binasa ko, naturo ng simbahan, no? Suffered in the flesh, crucified in the flesh, experienced death in the flesh. Nasaan yung sinasabi ng God died literal in? Ayun na turo ng simbahan. Church teaches, turo ng simbahan. Ayun sa inyo, turo ni Gita Mondog on Catechesis on God died. Yun ang sa inyo. Pinaprint yan. Di ba gumawa nga kayo niyan? Binibenta nga yan dun sa sa Shopee. Tingnan mo kung ilan lang yung bumili sa catechesis na ginawa ng inyong pinapaboran, no? Ilan lang yung bumili. Okay, no? Yung aking classmate, Elmer Ramos watching. Salamat, no? Okay, pasok ka daw, manood kami. Papasokin mo si Butik. Hindi papasok yan. Kasi mabubuta tayo ni Brother Mel. Nabubuta tayo ni Brother Mel, no? Okay, mabubuta tayo. Kaya hanggang comment section na lang yan si Butik, no? Kaya ngayon kanilang catechesis on God died, no? Ando doon sa Shopee nga, magtingin kayo ng Shopee, makikita nyo, binibenta doon yung ilan lang yung bumili. Itinda nyo doon sa sa Pauline, no? Suggest ko lang, ilako nyo doon sa Daughters of St. Paul, yan, at saka sa National Bookstore, at saka diyan sa mga book sale, yan, doon nyo ilako. Doon nyo ilako. Na baka mas maraming bumili, no? ito na ang paniniwalaan ko. Ba't ako maniniwala doon sa gawa ng engineer na hindi naman ang engineer ang gumagawa ng doktrina ng simbahan? Hindi naman engineer ang nagpo-promulgate ng dapat paniwalaan. Dapat ang Santo Papa dahil yun ang may authority. Di ba? Kung paniwala mo, God died literal, namatay sa inyo ng literal ang Diyos. Problema nyo na yan. No? Okay. Okay, Romeo Lutero, Ruro Valencia, puro fake news, pinapakalat. Magtanong ka na, tsaka mag-profile picture ka naman, ang totoong ikaw. Huwag yung puro picture ng mga pogi na kapos. Mahilig sa pogi yan. Mahilig sa pogi yan, no? Okay, so, sa mga, ako po, wala akong sinisino rito, kahit Katoliko, no? Kung pinipilit mo yung God died Ruro, si Dennis Butik, no? Kung pinipilit mo yung turo ni Gita Mondok na tinatanggap ninyo at pinaniniwalaan nyo, huwag mo na akong ibigay sa akin yan. Kasi yung mga libro ko dito na pinakita ko dito na gawa ng hindi engineer ang gumawa niyan. Talagang sa simbahan mismo yan. Yan ang pinaniniwalaan ko, hindi yung gawa ng gumawa ang engineer ng catechesis Ruro Batik, no? Butik, no? Hindi
Hindi ito gawa ng engineer, gawa talaga ito ng simbahan. Yung mga doktrina o aral na nandito, no? Gawa ito ng simbahan. Ayan. Ayan. Gawa ito ng simbahan. Ayan. Ang dami. Gawa ito ng simbahan. Ayan, no? Gawa yan ito. Gawa ito ng simbahan. Yan. Hindi ito gawa ng engineer na pinapirmahan sa obispo para ipatanggap. Hindi. Ayan, no? Hindi. Yung sa inyo, Robotic, yung Catechesis on God Died, gawa ng engineer yun. Ang alam ko, ang trabaho ng engineer, Butik, Dennis Butik, naggagawa yan ng mga building, mga tulay, ng mga structure ng mga building nga, ng mga tulay, mga etc., mga infrastruktura. Yan ang trabaho ng engineer, hindi gumawa ng sariling catechesis. No? Ang gagawa ng catechesis ay yung mga obispo at yung Santo Papa ang magde-define. As a dogma, kung dogma yun. No? Ulitin ko, Butik, pumunta ka sa Vatican Archive, halog-hagin mo lahat ng libro doon. Pag nakakita ka ng God died literal, pupunta rin ako sa Roma, magpapapugot ako ng ulo kagaya ni San Pablo. Halugugin mo ang Vatican Archive kung may tinuturong God died literal na nakasulat doon. Pati ako magpapapugot ng ulo kagaya ni San Pablo. Magpapapa ako din sa krus pabaligtad doon sa Roma. Basta nakakita ka sa libro ng Vatican Archive na mayroong sinasabi ang Diyos ay literal na matay. God died literal. No? Sige, yun lang ito. Pero pag wala kang naipakita, ikaw naman ang pupugutan ng ulo ron ay papa akong baligtad. No? Ganun ang hamon ko sa iyo, Dennis Butik. Di ba? Pag may nakita ka, pugutan mo ako ng ulo doon, pa ako mo akong pabaligtad para si San Pablo at si Peter. Pero pag wala kang nakita, ikaw naman ang pupugutan ng ulo doon at papa ako kitang pabaligtad. Ganun ang labanan natin. Di ba? Kaya wag mong ipilit, Butik, at sa mga God died literal, yung inyong pinaniniwalaan sa Catechesis on God died, nagawa ng engineer ninyo na pinaniniwalaan, huwag nyo na isubo sa amin. Ang dami ay akong mga libro dito na walang nakalagay na ganun. Eh yan na nga, ang linaw-linaw na, na church teaches, turo ng simbahan, Hindi pa ba ako maniniwala to? Simbahan, church teaches. Di ba? Ano pa ba hanapin mo dito? Di ba? Di ba? Di ba? So, magtanong ka yan. Magtanong. Sige pa. Nawala na si Butik. Si Butik sisilip lang dito, babakbak eh. Di ba? Ito pa nga, anatima pa nga yung God died literal ninyo. Ito, tignan mo. If anyone says that in the suffering of the cross, it was God who felt the pain and that it was not felt by the body and soul which Christ is the Son of God had clothed himself, the servant form which he had assumed in the words of Scripture, such a person is an error. Kita mo na? Dito pa lang, error pala kayo na sinasabi niyo na ang Diyos ay nakaranas ng faith at namatay. Sabi dito, kung nagsasabi, if anyone say that the suffering of the cross, it was God who felt the pain, such a person is in error. Turo ng simbahan yun. Sa inyo, literal pa ninyong pinatay. Ito ba paniwalaan ko? Ito, mga God died literal, Dennis Butik. Ayaw mo naman pumasok dito. Di ba? Ang linaw-linaw. Nasasabihin nyo, kung sino man magsasabi na ang God died, ang Diyos ay nag-suffered at nakakaranas ng sakit. Ano sabi? This such person is an error. Sa inyo, namatay pa. ito na lang ang, ito lang ang tibagin ninyo. Sabihin yung maliit pong turo ng simbahan. Yun na lang ang pabulaanan ninyo, no? Bakit pinirmahan ng obispo kontra pala si Gitamodok sa puro ng simbahan?
alam naman natin eh. Alam niyo naman issue kung bakit pinirmahan kayo naman, no? Mag-isip-isip na lang kayo. No, ay sa balito, no? Mag-isip ka kung bakit. No? Kung bakit. No? Mag-isip ka na lang kung bakit pinirmahan yun. Di ba? Ay ka na lang mag-isip, no? Mahirap ng, magbintang, pero ikaw na mag-isip, bakit kaya pinirmahan yun? Eh, isablay pala yun. Bakit pinirmahan? Ikaw na mag-isip. Okay? Anong book mo at saka anong page? Ito. Ayan na, no? Ayan, no? Atong page. Matagal na to. Wala na itong mabibili yata. Bulok-bulok na kasi to, eh, no? Kian Shane Flores. Anong page? Basahin natin dito. Page 170. The Incarnation and Redemption. Ayan, ito ang bilin mo. Ang turo ng simbahan. Ayan, no? Okay na? Oh. Ayan na. Bumili ka nito. Anong taon ba to na? Ewan ko kung meron pa nitong mabibili. Sabi dito, anong taon ba to na iprinta? Ewan ko kung meron pa nito. Kasi matagal na ito eh. 1955. Hindi pa ako natatao. Ito na yung libro. Yung Catechism of God Died, kailan lang yung pinirmahan. 1955. Ito yung copyright niya, 1955. Baka hindi nga 1955 pa to na nagsimulang ipagamit. Sinauna pa to eh. No? Pero ang nakalagay lang na copyright ay 1955. No? Okay. So, siguro hindi lang ito 1955 na copyright. Baka meron pang pinagmulan din ito. Ito. Hindi pa ako tao dito. So, ano na ngayon? Almost 70 or 80 years nang nakakaraan pala to. Eh, vintage na pala to. Ay, hindi mababasa yan, no? Church teaches. Church teaches. Okay na. Basta bibili ka, i-screenshot ko, the church is ang turo ng simbahan. Okay na. Page 170. The Incarnation and Redemption. Yun ang title doon na nandito. Okay. So, bakit? Okay, Herbert R. na. Kaya nga, boss, nag-search halongkat ako about God died literal. Saan ko ba hanapin na literal talaga? Kahit nga attorney. ano daw? No, grabe. Nag-search ka rin, wala kang nakita. wala kang nakita. No, wala ka rin pala nakita. Ako nga, wala nga ako nababasa God died literal na nabasa eh. Doon lang siguro sa gawa ng kinikilala nila, no? Okay. Okay na. Okay. Okay, no? Okay, salamat. So, sa tao nga, magkahiwalay ang katawan at espiritu. Tama, boss? Pag namatay, no? Ang naranasan kasi ng kamatayan ni Kristo, ayon sa Catechism of the Catholic Church at yung ating CCC na KPK sa Tagalog, kamatayang pantao, no? Siya ay nakaranas ng kamatayang pantao. Sabi ng CCC, natutulog ang Diyos ayon sa laman. Hindi ayon sa pagka-Diyos. Natulog ang Diyos. Yung tulog doon, hindi yung fallen asleep. No? Ibig sabihin na namatay. Namatay doon. Yung fallen asleep, ipapalitan natin ng namatay. God namatay ayon sa laman, sabi ng CCC. Hindi namatay ayon sa pagka-Diyos. Ang linaw, no? Ang Diyos ay namatay ayon sa laman. Hindi sabing ang Diyos namatay ayon sa pagka-Diyos. Di ba? Ang linaw-linaw nun. Kaya nga sabi ko sa kanila, pa nila nang binasabi doon sa CCC na ang Diyos ay namatay ayon sa kanyang pagka-Diyos. Tapos ang usapan. Sinong author? Bibili ka ba? Sabi ko sa'yo, screenshot mo na. Ayan o. Ayan na, kasama na yung author doon sa baba. Ayan o, screenshot mo na. By Jesuit, mga Jesuit fathers pa, sinong author? Basta hanapin mo, baka meron doon sa ano tawag dito, sa Amazon, baka kung meron kang kamag-anak sa Amerika, pabili ka nito, no? Sinong author? Ang dami kasing nakalagulat dito. The selection is this book were translated and prepared by publication by John F. Carlson, John H. Edward,
William J. Kelly, John J. Welch, puro SJ. No, mga Jesuit pala itong mga to. No? Mm. Ayan yan. Oh, yan mo makikita. Oh. By Jesuit Fathers of St. Mary's College. Ayan na, no? Documents of the Church in English. Dokumento pa pala ito ng simbahan. Kaya pala ang nakalagay turo ng simbahan. Documents of the Church English Translation. Okay na? O, kung di mo mabasa baligtad, no? Screenshot mo mamaya pag ano ka nanood. So, makikita. Baligtad daw. Baligtad, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, oh. The church teaches. Screenshot mo, tsaka mo rin baligtad rin. Tapos, no? No, oh, ito, bumili ka rin nito. Ito, alam ko, meron pa nito. Ito. Ayan. Bumili ka nito. Ito, yung mga, ito. Meron pa to sa St. Paul. Nakikita ko dyan, no? Sabi dito, no? Kasama yung, ang ganda nga sabi doon, kasamang bumaba. Sa kanila na namatay yung divine, yung Diyos na persona, no? Yung tinatawag na divine person. Diyos ng persona, namatay sa kanila. Ito dito, walang sinabing namatay. Di ba? Kaya nababasa natin, no? Bumili ka rin ito. Ito. Ang pook na mga patay, ito yung Hades, no? Ay tumutukoy sa kalagayan ng mga matutuwid at nakakasalanan na namatay. Basta God died, rito, sinasagot ko naman yan, no? Bago pa ang kaganapan ng kaligtasan natin kay Jesus, si Kristo sa kanyang makadiyos na persona, linaw, makadiyos na persona, ulitin ko, makadiyos na persona, nakaisa, no, united, ng kanyang kaluluwa, ay nanaog sa pook na mga patay para hanguin ang mga matutuwid na naghihintay sa kanilang tagapagligtas para sila'y makapasok na sa buhay na walang hanggan. Kasama yung divine person ng kaluluwa ni Kristo, united, na bumaba sa digdig ng mga patay, pagkatapos sa kanila namatay yun ng literal patay. Ito, kahit baligtarin ko na, bumili ka nito, ayan. Pope Benedict, meron pang nakalagay doon, Pope Benedict the 16 pa, ayan. Ayan, Pope Benedict. Sabi rito ng pirmado ni Pope, isang tapat at maasahang paglalagom ng katesismo ng simbahang Katoliko, ang kompendyo na aking iniaalay ngayon sa buong simbahan. Nilalaman nito ang lahat ng mga mahahalaga at pangunahing bahagi ng pananampalataya ng simbahan. Kaya nga, katulad ng ninanais ng aking sinaunang Papa Juan Pablo II, ito ay naging parang isang bademicum na tumutulong sa mga tao naniniwala o hindi na makita ang kabuuan ng pananampalatayang Katolika. Pope Benedict XVI. Ang dibinong persona ng Diyos kasama ng soul ni Kristo nananaog sa pook ng mga patay. Kung yan namatay, bakit sumama pa? Kaya nga, ang paniniwalaan ko, yung nandito, hindi ka paniniwalaan. Yung sulat na ginawa ng engineer, hindi kayo tinatanggap. Kung kaya tanggapin nyo yung gawa, o katanggapin ko, basta yung ipakita niya sa akin yung structure ng building, kasi yun ang, doon siya expertise. Pero pag gagawa ng doktrina, hindi expertise yan doon. Okay na, Romel. Okay. So, binaligtad daw kaya di mabasa ang title ng book. Hindi binaligtad, yung camera ko lang kasi nakaharap dito. Ayan lang, dito ka lang mag-umpisang bumasa, di ba? The church teaches. Okay na, sabi niya, no? Salamat. Andias is watching, no? So, salamat sa mga nanonood. Sabi ni Herbert Recto, kaya nga boss, nag-search halongkat ako about God died literal. Saan ko ba nahanapin na literal talaga kahit ang attorney kapag sinabi literal meanings totoo. No? Totoo, di ba? Naman Di ba? Means totoo.
Hayaan mo na sila. Sabi ko nga, maghalughog sila doon sa Vatican Archives. Pag nabasa na roon na God died literally, no? Kagaya ni Butik, challenge ko sa kanyang dalawa, punta siya doon. Na pag may nabasa siya, God died literally, na namatay talaga yung pagka-Diyos niyang Diyos, eh, pupugot ako ng ulo at papapako ako sa krus ng patuwad, kagaya ni San Pablo at ni San Pedro. Pero pag wala, si Butik naman ang ating pupugutan ng ulo doon at ipapakong patuwad, gaya ni San Pablo at ni San Pedro. No, yun ang challenge ko. No? Halugugin mo doon yung Vatican Archive. No? Actually, ako naman, pag nagtatanong dito, sinasagot ko naman, no? Wala akong sinisino rito na kasi Katolik ko yan, hindi yan sasagutin. No, sasagutin ko lahat ng mga tanong yun. Hindi ko man makita yung iba, madadaanan ko. At pag inano ko ay, no? Kaya ako, pag nakita ko naman, susunod ko sasagutin sa live ko. Wala akong pinalalagpas. Kaya nilagpas tenga ko na lang, sabi ni no. Oo, ilagpas tenga mo na lang yan. Okay, no? Okay. Kaya boss, hinanap ko mula sa Vatican na turo kung God the literal. Dami kasing matatalang si kaya nilagpas tenga ko na lang. Ganun na lang gawin mo. Ako nga, wala na yan eh. Kaya lang pag nagtatanong dito, sinasagot ko gamit-gamit yung mga aklat ng simbahang katoliko, yung mga dokumento rito. Yun ang binibigay ko, hindi yung catechesis na gawa lang ng engineer, no? Hindi ko yung ginagamit. Sila ginagamit nila. Okay, no? Salamat sa lahat, no? Baligtad daw kaya di mabasa ang title book. Salamat, Bromel. Okay, okay na. Andy Asis is watching. So, sa lahat po ng gusto mga magtanong, sasagutin po yan ni Brother Mel yung inyong mga katanungan. Sa abot na aking makakaya. At sa lahat din po ng mga ibang sekta na gustong pumasok dito, ay pasok po. Nauhaw si Brother Mel, no? Tubig po ang iniinom ni Brother Mel. Diyan lang po kayo, kukuha uli ako ng tubig. Kasi medyo mainit dito sa lugar ko. So, magtanong lang po kayo dyan. Ina-employ ko ngayon yung mga ibang sekta dyan, lalo-lalo na yung bumaba na sa simbahan, yung mga Adventist, yung mga Baptist, yung mga MCGI, yung mga INC na bumabati ko sa simbahan. Pwede silang pumasok dito. No? So, tanong pa po sa mga gili-giliw, minamahal natin na kapwa Katoliko. Magtanong po kayo at sasagutin po yan ni Brother Mel sa abot ng aking makakaya. Kahit God died po, sinasagot ko rito. No? Kaya kung ayaw niyong paniwalaan yung mga librong ginagamit ko, problema niyo na yan. At ipipilit niyo sa akin yung pinapirmahan ng Catechesis on God died, inyo na lang yun. Huwag niyo na ako isama doon. Okay? So, yun lang po. Okay. Meron na Herbert Recto. Meron na Herbert Recto. No? Okay. So, salamat sa lahat ng mga nakikinig dito. At sa lahat, no? Herbert Recto, meron. Ando doon nga nagluluto. Okay na? Gusto mo mag-cam? Pwede kang pumasok dito at magtanong. Ay, nako. Hindi pwede nakalagay. Mas maganda sana pag may INC na papasok. John Kyle, no, alam mo naman, no, hindi naman sa nag-aano tayo, itinataas natin yung sarili. Alam mo naman pag si Brother Mel ang nag-live. Sabi nga nung isang nag-comment, kahit hindi mo na sabihin, Brother Mel, alam na hindi sila papasok, no? Ayan, no? Siguro sa TikTok, baka pumasok sila, no? Pero dito, mas marami rito sa, kasi mas maraming nanonood sa Facebook laging bukas yan yung TikTok, madadang lang ibang pumapasyal doon. No? So, dito, pwede silang pumasok, no? Para may maganda tayong kausap dito. No? Sandali lang po, bubuksan ko yung pinto kasi medyo iinit pagkasarado yung pinto. No? So, habang alis po ako, mag-comment lang po kayo dyan, mag-iwan po kayo ng mga katanungan. Pagbalik po ni Brother Mel, sasagutin ko po yan. No? Kaya, po kayo, magtanong na. Lahat ng gusto nyong itanong, sasagutin po ni Brother Mel. Okay?
So, tanong na po kayo. Hmm. May mga libro ako dito. Naglagay na ako ng mga books dito. Hindi ko pa nga nadala yung mga books ko doon sa Manila. Dahil lalo na kung dala-dala ko lahat yan. Di ba? Kunti nga lang yung nadala ko dito eh. Di ba? So, tanong pa po. So, baka meron pa na nagnanais na magtanong. Herbert Recto, no? Sabi niya, kaya nga boss, nag-search ako, halungkat ako about God died literal. Saan ko ba hanapin na literal talaga? Kahit nga atomic, kapag sinabing literal means totoo. Gulo talaga, boss. Kaya magsimba na lang ako. Oo, magsimba ka na lang. Kung ano yung nasa CCC, yun ang paniwalaan mo. No? Pag sinabi nilang, Herbert Recto na namatay ang divine person, pasaliksik mo sa na kung may namatay bang divine person dito na nakasulat dito. Kung mayroon bang nakalagay na divine person died, wala akong nabasa eh. Ang nabasa ko dito, bro, Herbert Recto, divine person continue to assume. Divine person united to the soul of Christ. Saka nakakita na divine person continue to assume tapos namatay? Dapat hindi na continue yun kasi patay na eh. Saan ka naman nakakita divine person namatay, pero nakasanib pa rin dun sa kaluluwa ni Kristo na bumaba sa soul, ay bumaba sa Sheol o sa Hades o sa daigdig ng mga patay. Dapat, patay na yun, hindi na yung sasama, patay na nananahimik na yun. Bakit nag-unite doon sa soul ni Kristo yung divine person? Ayan ang nakalagay dito. United, continue to assume. No? Kaya ang sabi ng KKPK at sabi rito, ang Diyos ay natutuyog ayon sa laman. God has fallen asleep in the flesh. No? Ang Diyos ay natutulog ayon sa laman. At doon sa KPK, kung meron kang katekismo ng Pilipinong Katoliko, ang Diyos ay nakaranas ng makataong kamatayan. Nandun doon sa KPK. Nakaranas ng makataong kamatayan. Anong kamatayan pantao? The separation between the body and the soul. Yun na, no? Okay. Bro Mel, dalawa ang nature ni Kristo, pero isang persona. Correct. Malibang sabihin na si Kristo ay namatay o ang Diyos ay namatay, literal, kasi hindi human person si Kristo, divine person siya. Salamat sa... Wala namang problema pag sinabi mong God died, no? Ngayon, ikaw na ang ano bang namatay ang Diyos? Alin bang isipin mo? Alin ba ang namatay sa Diyos? Yung pagka-Diyos mismo? Yan ang dapat mo itatanong. O yung katawan na ginamit ng Diyos para sa pagtubos ng kasalanan? No? Kaya nga sabi doon sa sa binasa kong teacher na turo ng simbahan, God suffered in the flesh. God crucified in the flesh. God suffered in the flesh. God died in the flesh. Puro sa katawan ang pinapatungkol, puro sa kalaman, hindi sa pagka-Diyos. Kaya nga sabi ng Church Father, ang Diyos ay hindi namamatay. God is immutable, immortal, immaterial, impossible. Ang kamatayan ay isang uri ng pagbabago. See? Ngayon, kung sinabi mo God died, Jesus Christ died on the cross as God, isipin mo kung paano mo yun i-explain. Huwag mong iisipin na yung kasama ni Kristong namatay doon sa cross, pati yung pagka-Diyos niya, namatay. Iisa lang ang divine nature. Pag namatay ang divine nature na yan, lalabas pati yung Ama at Espiritu Santo patay din. Kasi isa lang ang divine nature nila. No? Walang tatlong divine nature. Iisa lang ang divine nature ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Kasi sasabihin mo ang divine nature, meron nga akong narinig dyan, ha? Hindi ko nasasabihin, no? Na pari pa mismo. Divine nature truly experienced death. Saka naman nakakita divine nature, tunay daw na namatay na nakaranas ng tunay na kamatayan. Wala namang divine nature na namamatay. Kaya nasa iyo kung paano mo iintindi pag sinabi, Jesus Christ, God Jesus Christ died on the cross. Paano mo iniintindihin? Di ba?
O, sabi nga ng banal na kasulatan, no? Si Jesus ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa espiritu, no? Sino ba ano bang sabi ni Kristo, no, Bro Albert, no? Ang sabi po ni Kristo, gibain niyo ang templong ito, sa ikatlong araw muli ko tong itatayo. Ang pinapagiba ni Kristo yung temple. Alin 'yon? Sabi nga ng mga ano doon, paano niyang ipagigiba ito? Apat na 40 years ba na ginawa itong templo. Tapos siya, 3 araw lang niya itatayo. Ang sabi doon, hindi nila naisipan ang sinasabi ni Kristo, ang sinapahulugan ni Kristo doon ay ang kanyang katawan. No? Pinagigiba yung katawan, hindi sinabing pati pagka-Diyos niya, gibain din. Wala. Destroy this temple and after 3 days, I will rose it up. No? Hindi mo makikita. No? No? Doon natin makikita. Ngayon, kung pinipilit niyo sa inyo, totoo sa inyo na literal ninyo, ang Diyos ninyo namatay, yung divine person namatay, huwag nyo na kaming idamay. No? Tapos na yung usapan natin dyan. Basta ako, in-explain ko kung ano yung nandoon sa turo ng simbahan, sulat ng mga dokumento ng simbahan. Yun ang pinaniniwalaan ko. No? Yung catechesis on God died na sinasabi yung literal na ginawa ng engineer, hindi ko yung tinatanggap. Kahit pirmado ng obispo yun. No? Papirma niya doon sa Vatican. No? Dito gumastos naman siya dyan sa pagpapirma-pirma na yan. Papuntahin niya sa Vatican at usapin nila yung Santo Papa na si Pope Leo XIV, doon nila papirmahan. Ayan. Tapos ipa-define nila as infallible teaching para tapos na yung usapan. No? Ganun ang gawin nila. Yun ang suggest ko, no? No? Dali nila doon yung Catechesis on God Died sa Vatican. Papirmahan nila yon kay Pope Leo XIV. At ipa-define nila kay Pope Leo XIV na Pope, pakidefine niya ito as a infallible teaching para matapos na yung usapan sa God Died na yan. Ganun lang kasimple. Tapos na usapan. No? Ganun lang. So, yung God Died na yan, hindi yan matatapos, no? Hanggang sa mga salit-salin lahi na mga yan, patuloy na magkakaroon ng tandaan ninyo. Even the demon, no, ginagamit ng demonyo, yung mga ganyan, to divide the faith of many Catholics about that issue. Ginagamit ng demonyo yan para magka-divide-wala yung paniniwala ng mga mananampalatayang Katoliko tungkol sa pagkapatay ni Kristo sa krus. Yan ang katotohanan. Kung bakit hindi matapos-tapos yan, the demon used that tactics na God died issue na yan para maraming mga Katoliko ang maraming mag-alinlangan kung paano namatay ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Para hindi po tayo mag-aalinlangan, ang susundin natin, siyempre ito. Siyempre, yung turo ng simbahan na binasa ko dito. Ito yung susundin ko. No? Ito, nakalagay dito. No? God suffered in the flesh. God crucified in the flesh. God experienced death in the flesh. Walang sinabi ito, God died in His divine person. No? Okay, so, ulitin ko, ginagamit ng demonyo ang taktika na yan, God died issue na yan, to separate, to divide the belief, to divide the faith of our Catholic. No? No, yung mga mananampalatayang Katoliko, ginagamit ng demonyo ang aral na yan na para pag-divide din o para pagkabahagi ang paniniwala tungkol sa God died na yan. Isa lang ang masasabi ko, ang paniwalaan nyo kung ano yung Paschal Mystery na tinuturo ng simbahan about Paschal Mystery, yun ang sandalan ninyo. Dahil yun talaga ang tunay na rurok ng aral at doktrina ng simbahang Katoliko, yung Paschal Mystery. The birth, the death, the resurrection, and the assumption of our Lord Jesus. Yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi yung namatay ba literal ang Diyos ba ganyan, namatay ba ganyan. No? Ginagamit ng taktika ng demonyo yan para magkaiwa-hiwala yung mga bilip ng mga Katoliko. No? So, pag kami nagtarong dito about God died, sinasabi ko, ito yung mga binabasa ko. Ito, yung mga binabasa ko mga libro. Yung Biblia. Sabi na si Kristo namatay ayon sa laman, muling binuhay ayon sa Espiritu. Yun ang binabasa ko. So, yun lang, no? Joel Lirio Marte. Paul San Pablo Alema is watching.
Bromel, nabasa ko po ito sa internet. Jesus is humanity perished on the cross, but the divine nature is immortal. Correct! This soul, if Jesus was separated from the body, but remain united to His divine. Ang linaw, di ba? United to His divine during the time in the tomb. Correct! Correct, yan ang dapat sa kanila, yung divine person namatay. Di ba? Kahit nga dito, ang divine person united to the body or to the souls of Christ, no? Going down to the realm of dead, united, sabi dito, at continue to assume. Yung sa kanila namatay yung divine person. Hayaan mo na sa kanila yun, no? Kung pinapatay nila yung divine person, hayaan na natin sa kanila. Kaya lang po tayo dito ay nagsasabi ng ganon, sumasagot lang po tayo kung ano yung tinatanong dito, no? Okay. Tama yan. No? Nabasa ko ang poetong sa internet. Jesus' humanity perished on the cross, but the divine nature is immortal. Correct. Walang namamatay na immortal. Kung nakakita kayo ng video na sinasabi na ang divine person truly experienced death, kasinungalingan yon. Ulitin ko, walang turo ang simbahan na divine nature experienced death. Wala. Kung may narinig man kayo na nagsasabi ang divine nature truly experienced death, kasinungalingan yon. Heretical yon yung turo na yon, no? No? The soul, if Jesus was separated from His body, but remained united to His divine person during that time of time. Tama yan. Tama din dito. Tama din yung binasa natin. Tama din yung nandun sa Biblia. Yan ang dapat nating paniwalaan. Hindi namamatay. No? Ang divine nature. Hindi yan, no? Kasi yung divine person, sa kanila yon, no? Nililiteral nila na namatay talaga yung divine person. No? Okay? So, yun po yung sagot ko sa mga God died literal na nagtatanong dito. No? Salamat. Ngayon, kung pipilit yun sa inyo na lang yan. Kayo yung diyan kayo maniwala, paniwalaan nyo yan, walang problema yan. Kung diyan kayo maniniwala, paniwalaan nyo yan. Wala namang problema sa amin yan kung yan ang paniwala nyo. Pero, huwag nyo ipipilit sa amin kung anong pinaniniwalaan namin na kung nakalagay dito, nakasulat dito, no? Huwag nyo ipilit sa amin yung pinapirmahan na yan doon sa obispo, nagawa ng engineer. Huwag mo ipilit sa amin yan. Wala, okay? Fred TV channel is watching. Magandang hapon, Fred TV. Nakabalik ka na ba dyan sa Canada? No? Okay, good afternoon. Bro, Fred TV channel, kapag may naghamon sa aking debate, bantay-bantay ka lang, i-message kita at dyan natin igagawin yung debate. Sa ngayon, halos mag-iisang linggo na ako nagla-live dito sa Facebook. Kahit isang sekta, walang nangahas na pumasok sa live ni Brother Mel. No? Ako na ang nag-iimbita. No? Kahit isang sekta o isang non-Catholic religion ang pumasok dito, wala. Kaya antabayan lang Fred TV na kapag may debate, ipapa-live ko sa TV channel mo, no? So, salamat. Okay. So, good afternoon, Bromel, sabi ng ating kaibigan na Japan yung nakasulat. So, salamat po at baka meron pa po kayong ibang katanungan. Yung hinihintay ko nga dito, yung mga Adventist, Baptist, Jehovah Witnesses, INC, MCGI, etc., kung sino pa, no? Kahit kapwa ako Katoliko, kung gusto niya ng debate about God died, nandito lang si Brother Mel. No? Kahit kapwa ako Katoliko na naghahamon sa usaping God died, literal, kakasa po si Brother Mel. Ayan. Para lang po mas marami po ang makakaalam, no? Kung ano yung dapat natin na, dapat may mga librong ipapakita. No? Dapat hindi yung copy-paste lang, no? Ganun po. God died. Jason Gumisan. God died. Hindi yan matatapos. Ayang Jason, no? Hindi yan matatapos. Ginagamit ng demonyo yung God died na yan para pag hiwa-hiwalayin o i-divide yung Catholic faith ng simbahang Katoliko. Nang dahil dyan, marami ang nagkaroon ng hidwaan. No? Kapwa CFD nagkakaroon ng mga ganyang usapin. No?
Dahil dyan sa God died na yun. Hanggang ngayon, ulitin ko, hanggang sa darating na ganang generation na hanggat hindi nasisitil yan, patuloy at patuloy na gagamitin ng demonyo yung God died literal na yan para i-divide yung belief ng ating mga mananampalatayang Katoliko. Kasi nakakita siya ng pagkakataon para makita niya yan para, ito pala, pagkakataon ko na to para i-divide ko yung faith ng mga ito at hindi sila magkaisa. Yan yan, taktika ng demons yan, no? Doon natin makikita, no? Oh. Sabi ni, God died? Yes, but only in a qualified theological sense. Because of the hypostatic union, the person of Jesus Christ is truly God. So that just allows the statement, God died, the divine nature died. Ang ganda ng explain ni not absolutely. O, di ba? Catholic teaching is clear. The divine nature is immortal, correct, impossible, cannot die. That applies only to Christ's human nature. If the divine nature could be die, it will be contradict God's eternal and changing being. Correct. Pero meron nag-live, no? Merong video na, hindi ko lang i-mention kung sino yan. Sinasabi ron para ipanaman, sana sabihin niya na nagkamali siya na ang divine nature daw experienced death, truly experienced death, no? Dapat i-correct niya yon, no? Hindi namamatay ang divine nature. Kasi isa lang ang divinator ng Diyos, tama yung sinabi niya, no? Isa lang ang divine nature. Kasi dito rin, no, tama yung sinabi niya. Tingnan mo, ang linaw nitong, sabi dito. Ang ganda ng tanong nga dito sa catechism na to, eh. Sabi dito, tama yung sinabi nung isahin natin. Isahin natin yung sinasabi dito. Ang ganda, no? Yung sinabi dito, no? Ayan, yan. Did Christ suffer as God or as man? Christ suffered as man. That is according to his human nature. Tama yung sinabi ni ni sino ba to? Si Jesa Kumisad Mangumpit. Tama. Dapat meron theological sense. Correct, no? Okay. Gaday. Okay, salamat. Immortal talaga yan. Impossible yan. Kaya, pansinin mo yung yung Divine Mercy, yung chaplain niya na you died, Jesus, but the source of life flow out for the soul. Patapos nun, di ba? Namatay ka, Jesus. Susunod nun, etc., etc., medyo ilalagpasan ko na. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Pero namatay si Jesus, sabi dun sa Pero ang sabi, immortal yun. Alin? Yung pagka-Diyos. No? Namatay ka, Jesus. No? You died, Jesus. But the source of life flow out for the whole world. No? And the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life immeasurable. Di ba? So, doon mo makikita, pagkatapos Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Okay? That means the separation of the body and soul dapat. Means, bro, Mel, kasi sabi nila, if separation of the body and soul lang yung according to the church distinction, wala namang mali if God the Son experience death, no? No? Literally, di ba? Wala namang problema. Pero pag sasabihin mong namatay literal yung pagka-Diyos, ay doon mayroong problema. Di nga namamatay yung pagkatapos sasabihin pa, divine person died. Sabi nga nung, hindi ko na i-mention yung hindi lang katawan ni Kristo ang namatay. Kasama doon ang kanyang human nature at yung kanyang divine person. Sa isip-isip ko, dami namang namatay kay Kristo. No? Yung katawan, hindi lang namatay yung katawan at hindi rin hindi lang katawan, pati yung human nature at divine person. Ayun, dumami na yung namatay. No? No? Di sinabi ko, sabi dito, ito na lang. Sabi dito, uulitin ko uli sa nanonood. Sabi dito, if anyone does not profess that the Word of God suffered in the flesh and was crucified in the flesh and experienced death in the flesh, puro flesh ang sinasabi. Wala nang sinasabi in divine nature, in his divine person, Christ died in his divine nature,
Wala naman sinasabi. Wala, puro flesh. No? Became the firstborn from the dead. In as much he is as God, both the life and giver of life, let him be anathema. Pinapa-anathema pa nga eh. Sabi pa nga dito, kung ang Diyos daw ay nasasaktan at nagsasuffer, this person is in error. Sabi rito, yung binasa ko kanina, turo yan ng simbahan. Hindi ito gawa ng engineer. Ang gumawa mismo rito yung simbahan. Kaya nga God teaches. Ito yung pinaniniwalaan ko. Kung pinaniniwalaan mo yung gawa ng engineer na pinirmahan doon sa sa nagtatanong dito ng God died, sa inyo na lang yun. Huwag nyo nang isama si brother. No? Salamat. Okay, salamat. Pati nga, attorney, ang dami pong mga inspirasyon ng Catholic tulad sa buhay ni San Ignacio de Loyola dahil hindi ako nanonood ng life story ng saint hanggang nahikayat sa akin ng mga katekista at Catholic defenders. Yes, magaling si Loyola, no? No? Magaling yan si San Ignacio ng Loyola, no? At defender, no? Glory to God, isa yan. Bromel, pakipaliwanag John 4:24. Walang rebulto daw. Dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu. Natural, walang rebulto kasi Espiritu. Paano mong makikita yung Espiritu? Wala. No? Talagang walang rebulto. Sino man masabi sa iyo sino bang mga ibang sekta nagsasabi na may rebultong sinasabi sa John 4:20? John 4, John 4:24. Wala talaga rebulto. Sabi, sambahin ng Diyos ayon sa Espiritu at katotohanan. Yan ang nakalagay dyan. Babasahin ko, no? Kahit na hindi ko pabasa, alam ko na yung mga tagal na, wala talagang rebulto dyan. Meron nga pagsamba sa Diyos-Diyosan, wala ring rebulto, pero sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Biblia din dyan. Kaya yung mga ibang sekta na yan, ewan ko ba kung anong pumasok, yung mga ewan yan. Merong pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero walang rebulto. Baka hindi nila alam yan. Basahin natin yung 24. Sabi rito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Natural, paano ka sasamba sa Espiritu hindi mo nga nakikita? Di ba? Ngayon, tayo naman magtanong, paano ba ginagawa yung pagsamba sa Espiritu? Gayong hindi mo naman ito nakikita. Ibabalik mo lang din yung tanong, okay, wala naman talagang rebulto kasi ang Diyos sa Espiritu, ayon dyan. Tanong, paano ba ang pagsamba sa Espiritu na hindi mo nakikita? Paano? Di ba? Wala naman talagang rebulto dyan, George Tobias, no? Kasi ang Diyos Espiritu. Pero wala silang maitutudol kapag ang Diyos ay nagkatawang tao at nakita. Ibig sabihin, nagkaroon ng imahe, no? Nag-image. Christ is the image of invisible God, ayon doon sa Biblia. So may nakakita kay Kristo. Huwag mong sabihin na walang magagaling na mga painter nung araw. At may mga painting. Kaya nga nung sabing ganun ng mga apostol, Panginoon, hinahanap kayo ng mga Griego. May mga Griegong naghahanap kay Kristo kasi nabalitaan nila yung Kasi itong mga Griego na to, kapag mayroong mga himalang ginagawa, may mga himalang mga naririnig, pinupuntahan nila yon. Kasi sa mga Griego, ang paniwala nila, yung mga Diyos, bumababa din yan sa lupa at nagaan yung tao. Kaya pinuntahan nila si Kristo noon. Kanya, Panginoon, sabi ng apostol, meron pong mga Griegong mananamba, gusto po kayong makita. Ano sabi ni Kristo? At ngayon na nga, para parangalan ng Ama. Ayan, no? At ngayon na nga, para pangaralan ng Ama, no? So may nakakita kay Kristo, pinuntahan siya, hinanap siya ng mga Griego, no? Kaya pansinin ninyo ron, no? Doon sa Acts of the Apostles, doon sa chapter 17, meron doon sabi ni San Pablo. Sabi ni San Pablo doon, kung magbabasa kayo, sabi ni San Pablo, mga taga-Athena, no? Nilibot ko ang inyong lugar at ako ay namangha sapagkat nakakita ako sa inyong mga buhos na buhos ang inyong mga gawain sa inyong mga relihisyong pamumuhay at sa aking paglalakad, sinasummarize ko lang, at nakakita ako ng isang altar. Sa altar na yan ay may nakasulat, sa Diyos na hindi nyo nakikilala. Sabi niya gano'n, no? Altar yon.
Pag pumupunta ka doon sa mga sa Greeks, sa doon sa sinasabi nating sa Mars Hill yun, no? Kung di ako nagkakamali, yung nandoon yung mga templo ng mga Diyos-Diyosan nila. May mga altar doon, nakapatong yung mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan nila doon, no? May nakapatong doon. Hindi sila altar worshiper. Sila ay idol worshiper. Pero nakakita siya doon na sa altar, may encryption doon nakalagay sa Diyos na hindi kinikilala. Ano sabi ni San Pablo? No? Ang Diyos na hindi nyo kilala, ang siyang ipinapakilala ko sa inyo, na siyang gumawa ng langit at lupa. Sino yung pinapakilalang Diyos ni Kristo doon sa mga Helenista? Si Kristo yun, iakit mo lang. Iakit mo lang. No? Iakit mo lang. Na kung sino yung pinapakilala nyo sa mga Helenista during that time. Sa mga Diyos na hindi nyo kilala, o basahin natin, nandito. No? Ang ganda yan. Kasi may nakakita sa kanyang Grego, gusto talaga eh. Mananamba yun, no? Kaya kung iisipin mo, bakit meron doon na altar sa Acts chapter 17? Eh, pinahanap nga si Kristo ng mga ng di ba? Doon natin makikita, no? Makikita rito, sabi rito, sa chapter 20, Acts 17:23, sabi rito. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana, isang altar, no? Isang shrine. Kapag shrine yan sa mga Helenista, nakapatong doon yung rebulto ng Diyos-Diyosan nila. Shrine yan, dambana. Ayan, no? Na may sulat na ganito, may nakasulat doon sa dambana. Sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkilala, siya sa inyo'y ibinabalita ko. Ayan. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito, siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayan, nandito niya. Doon kasi marami rin mga templo na puro mga Diyos-Diyosan, no? Nakakita siya doon ng isang dambana. Sa dambana doon sa altar, may naka-inscription, no? To the unknown God. No? Na hindi nila alam yung kanilang sinasamba. Sino yon? Sabi niya, ang Diyos na iyan, na inyong sinasamba, na hindi nyo kaya siyang pinakikilala ko sa inyo, aakyat pa lang ng taas doon sa unahan. Si Kristo, pinapakilala niya doon sa mga taga-Athena. Kaya nung nakita niya yon, ginamit niya yon. May nakakita bang Grego kay Kristo para magkaroon ng gano'n na dambana doon? Meron. Hinanap si Kristo ng mga Gregong mananamba at ang sabi, Guro, may naghahanap sa iyong Grego. Gusto kanilang makita. So, doon mo makikita, no? So, sana, tayong mga Katoliko, magbasa tayo, titingnan natin yung view ng mga nandun doon. No? Bakit nagkaroon ng unknown God doon? Wala pa naman nakakakita kay Kristo na mga taga-Athena, no? Mga Grego. Meron po, pinuntahan nga si Kristo, di ba, doon sa kanyang lugar. Sabi ng mga apostol, Panginoon, hinahanap ka ng mga Gregong mananamba, gusto kang makita. Kaya nagkaroon doon ng inscription. Sa Greece yan. Di ba? Kaya, okay na, Bro Mel. Tanong po sa lahat. Sabi niya gano'n, God bless you always, Bro Mel. Salamat. Diyan kayo. Ayan po ang sinasabi ng pinsan ko na born again. Hindi daw nakita ang mukha ni Kristo, sabi. Mga kalokohan yan, hindi yan nagbabasa, sabi ni ng sulat ng John, no? Siya ay aming nakita, nahawakan, nakasama. Sabi nga ng Biblia, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Christ is the image of invisible God. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n kay Felipe. Sabi niya gano'n na ako'y pupunta na sa ama. Ganyan, nagtanong si Felipe. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakilala mo naman sa amin ang ama. Sabi ni Jesus, ano ka ba naman, Felipe? Ang tagal-tagal mo na akong kasama. Hanggang ngayon, hindi ka pa naniniwala na ako'y sumasama at ang ama'y sumasa akin? Di ba? Kaya nga sabi ni nasulat ng mga apostol doon, ano sabi?
Christ is the image of invisible God. May nakakita eh. Na aming nakita, nahawakan, at nakausap, nakasama. Tapos sasabihin ng more again, walang nakakita. Ano ba naman yan? At doon sa mga catacombs, sa mga early Christian na pinagtataguan nila, dahil pinepersecute sila nung nahukay ito ng mga archaeologists, ang daming painting doon ng mga mukha ni Jesus Christ, even Mama Mary, even Jesus Christ may hawak-hawak na ano rito, yung tinatawag na ano tawag doon, yung Good Shepherd na painting doon sa mga catacombs. Nakita, pati yung mukha, pati yung naglalasupper, meron. No, meron mga painting doon, no? No, doon natin makikita. Bro, Mel, dalawa ang nature ni Kristo. Okay. No, doon natin masasagot. Okay, so salamat. Okay. Sino pa po ang gustong magtanong? Bakit paliwanag ang 424? Sinabi na natin. Baka may tanong pa kasi bumabalik-balik. Okay, baka meron pa rito ang nagtatanong. Hindi mo, okay. Kaya kahit saan ka magpunta na sekta, naligaw ka man, katoliko ka pa din. Correct. Hindi mabubura ang bautismo natin sa pagiging katoliko natin. No? So, salamat sa lahat ng mga nanonood dito. Totoo yan. Okay, Arroyo Docs. No? Dami kong natutunan. No? Amen. Glory to God. No? Salamat. At marami kayong natututunan. No? Grabe, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Kuya Mel, no? Glory to God. Amen, no? Emmanuel Martinez Manukan. Okay, siguro marami itong alagang manok. No? Emmanuel Martinez nanonood. At kay Marvin. At sa lahat din na, hindi ko alam kung ilan yung viewer natin. May manood man o wala, magla-live si Brother Mel. Hindi ko nakikita kung ilan yung live views natin, no? So, salamat po, no? At sa lahat ng mga nanonood dito, no? Salamat at nauuhaw ako, inom ako. Hindi po ito alak, ha? Tubig po ito. Baka mamaya gamitin ng ibang sekta, sabihin, si Brother Mel, umiinom din ng alak. Ito. Tubig po yan. Walang alak na pag uminom ka, ganito ka straight. Walang alak na, walang taong na ganun uminom ng straight sa alak. Kasi alcohol yun, masakit sa lalamunan pag in-straight mo ng todo, no? So, kukuha uli ako ng tubig. Okay? So, sa lahat ng mga gustong magtanong dyan, magtanong lang po kayo. No? Naghihintay po ako. No? Sa lahat ng mga nagnanais magtanong, ay magtanong po. Ito po ang galing niya. Hindi po yan alak. Baka gamitin na naman ito ng ibang sekta. Panira sa simbahan at sa akin. Tubig po ang laman nito. Ayan, hindi po alak. Okay? Okay, so. Salamat po. Sige po, magtanong po kayo at mula kanina hanggang ngayon, wala pang sumisilip na ibang sekta. Pero may mga pumasok din sa comment section, mga kritiko ng Katoliko. Na pati yung God died hanggang ngayon, hindi sila makamove on. No? Ako kaya lang po ako sumasagat ng ganun. Kung ano yung nababasa ko at yun ang turo ng simbahan na nakalagay doon, yun ang paniniwalaan ko. No? So, salamat po. Yan po ang aking paniniwala. Sige po, magtanong pa po kayo at sasagutin po natin sa abot ng aking makakaya. Uulitin ko po, hindi po ako all-knowing, hindi po ako omnipotent, omnipresent, omniscient, hindi po ako ganon. Ang Diyos lamang po yan. Limitado rin ang kaalaman ni Brother. No? Sabi ni Marvin Candido, masipag na bata ito. Bro, may tanong ako tungkol sa araw ng kamatayan ng Panginoong Jesu Christ. Kasi may siya si Ginoong Soriano na hindi daw Biyernes ang araw ng kamatayan ng Panginoon. Dahil kung susumahin dahil kung sumadahin daw na Biyernes na lalabas na 48 hours lang yung kamatayan niya at di umaabot ng 3 days. Unang-una, Marvin, ang sabi doon sa Biblia nabasa, no? Binasa ko na nga, si Kristo ay namatay ng Biyernes, no? Sa una kong live na nakipag-debate sa akin yung kanyang alagad dito nung Martes Santo. Balikan mo yung live ko, itinuro ko doon yung reckoning time. Ang ginagamit kasi ng mga Hudyo, hindi 24 oras. Ang ginagamit kasi ng ni Soriano at ng mga alagad niya, 24 oras.
Ayon sa Biblia at sabi ni Kristo, hindi ba mayroong 12 oras sa isang araw? Sabi mismo ni Kristo, 12 hour lang ang reckoning time during the time ng panahon ng mga apostol at ng mga Hebrew people. Hindi 24 oras ang pinairal nila, no? Reckoning time po nila ay 12 hours lang. Hindi po 12, ay hindi po 24, no? Kaya yung sinasabi nila na hindi Miyerkules, hindi daw Martes, kundi daw Miyerkules namatay si Kristo, pag binilang mo yon, lalagpas pa rin, hindi pa rin tatama, no? Ang reckoning time nila kasi ganito yon. Pagka ikaw ay Biyernes ng hapon at lumubog ang araw, isang araw nang considered sa kanila yon. Pag litaw ng araw, 2 araw na sa kanila yon hanggang sa lumubog. At pagsapit din ng magbubukang liwayway at papasikat na ang araw, another araw na rin sa kanila yon. Ang tawag doon ay reckoning time. Yun ang hindi alam ng ating mga kaibayan sa pananampalataya na marunong magbilang ng 24 oras. Hindi nila alam na 12 oras lang ang ginagamit ng reckoning time ng mga Hudyo during the time ng panahon ng Kristo at ng mga Hebrew people doon sa Old Testament. Di ba? So, dito natin makikita, no? Kasi kinakailangan mag-aral tayo dito ng ano yung mga reckoning time. Kasi sa kanila, no, ito na. Even ang mga Romans, pagsapit ng alas 6, alas 7, sa pagitan ng alas 6, alas 7, 1 hour ang tawag nila doon. Alas 7 hanggang alas 8, 2 hour ang tawag nila doon. Alas 8 hanggang alas 9, 3 hours ang tawag nila doon. No? Alas 9 hanggang alas 10, 4 hours ang tawag nila doon. Alas 10 hanggang alas 11, 5 hours ang tawag nila doon. Alas 11 hanggang alas 12, 6 hours ang tawag nila doon. Babalik uli. No? 13 to 15, 7 hours na yon. Oh. Ganun po ang pagbibilang nila. Kaya 12 lang po yung kanilang reckoning time. Dapat nag-aaral itong mga NCGI na to ng reckoning time na umiiral sa panahon ni Kristo na ang pagbilang nila doon ay hindi 24 oras, kundi 12 hours. Sabi ni Kristo, hindi ba 11:9, no? Babasahin natin, no, para makita mo na sinabi mismo ni Kristo yan sa Bible nila, pabasa mo kung ano yung reckoning time na umiiral doon sa ang dating Biblia. Basahin mo, magugulat yan. No? Sabi doon, no? 11:9 ba yun yung ginamit ko? Sabi doon. Hindi ba ga sa English, are there not 12 hours in the day? Yan, linaw, no? John 11:9, KJV Bible o ang dating Biblia. So, hindi ba ga ang araw ay may 12 oras? Hindi ba ga ang araw ay may 12 oras? Hindi sinabing may 24 oras. Ang sabi, 12 oras. Hindi sinabing 24 oras ang umiiral that time. Kaya ang may reckoning time doon. So, yun po ang sagot natin, no? Salamat din sa tanong mo. Okay. So, may tanong pa po sa lahat ng mga nandiyan dyan at maya-maya ako ay mag-e-end na. So, mula po nang nag-live si Brother Mel, walang nangahas na pumasok na ibang sekta dito para makipagtanungan, makipag-discussion sa akin para sa Catholic faith na wala. So, inaasahan ko na may Eliezer Bulala. Akala ko, Bro Mel, sunset ang reckoning time na sundown to sundown. No? Ang ginagamit nila, luna solar ang calendar na. Nakabase sila sa lunar at solar calendar sila, no? Sunset to sunset. Pwede rin silang gumamit ng sundown to sundown. Pero ang reckoning time nila ay 12 oras lang, hindi 12, no? Oh, yun. Sunset to sundown to sundown sila, no? Yung diyan, pataboy mo muna. Naamoy ko yung ano. Okay, salamat po sa pagsagot. God bless you. So, salamat din, no? So, Eliezer Bulala, no? Hindi po yung ang reckoning time nila ay sundown to sundown. Ngayon, kung sunset to sunset ang bilang mo, wala namang problema. Kasi 12 lang po ang gagamitin to time, hindi po 24 oras. No? Okay? Kung bumilang kang sunset sa sunset, pero 12 oras gagamitin mo, wala namang problema kasi 12 oras din ang ginamit mo. Sila kasi magsisimula sila sa
paglubog ng araw, consider na lang one day yun. Kaya kung titingnan mo yung palinghaga ni Kristo, yung marami siyang tinawag na uupahan. Yung isa, kinuha niya ng maga. Yung isa, tanghali. Yung isa, magdadapit hapon. Yung isa, isang oras na lang palubog ng araw. Pero sinweldohan niya ng pare-parehas. Pero marami nagreklamo. Di ba? Pero pare-parehas ba? Kasi kinukonsider nila yon na isang araw din yon sa kanila. Yung gano'n, yun ang reckoning time doon. Yung tatawag nila na inclusive reckoning time po yun. No? Dapat alam nila yun. No? Okay. Okay. Buhay pa po ba si ventilasyon na yun? Si wala na kasi debate siya. Hindi ko lang alam. Possible. Kasi kung yun ay namayapa na, siguro ay mailalagay yun sa, sa social media, pero wala. Pero itong si Nono Ponce na bumibira sa simbahan, may nakita akong post, nakita ko lang pong post, na sabi, pumanaw na raw, hindi tayo sigurado kung totoo yun. Kasi sa social media ngayon, maraming mga kumakalat na fake news, di ba? Kaya, nasa sa atin na yun kung maniniwala tayo. Pumanaw man yan o hindi, nasa sa atin na yun kung paniniwalaan natin. Sabi ni Bro Marvin, Bro Islao, Wario Algodon Jr., libre tanong dito kung gusto mo ng linaw sa simbahang katoliko na dati mong kinaaniban, subalit tinakwil mo dahil kay Soriano, pumasok ka dito, tuturoan ka ni Brother Mel. Lahat ng tanong mo, sasagutin natin, no? Ayan. So, salamat sa lahat ng mga gustong magtanong, no? Sa mga manonood dito. Hindi ko alam kung ilan yung views natin, no? Kaya walang manood sa akin dito, walang problema. Kasi pag ito ay nailagay na natin sa Facebook, mas marami na ang nakakatingin nito ay manonood na replay. No? Sasabihin, walang nanonood. Wala namang problema, pero marami nagko-comment. Di nanonood din yun. Ganun lang naman. Kung walang nanonood, bakit may mga nagko-comment? Oh, ayan. Di ba? Alam mo naman, maraming mga katolikong kritiko rin na bumabakbak kay Brother Mel, no? Sabi niya, walang nanonood. Bakit may mga nagko-comment kung wala palang nanonood? Oh, di ba? Okay. So, okay. Ang kailangan natin dito, yung kaalaman na i-share natin sa kanila, sa mga may manood man o wala, pagka nailagay ko na to sa Facebook ko, maraming malayo maabot nito at maraming matututo. So, yun. Hindi pa ako naghahangad na paramihan ng views. Ang hangad ko po ay makaabot ang kaalaman, katotohanan sa lahat ng mananampalatayang Katoliko. Nang sa ganon maintindihan nila at maunawaan nila ang pinananampalatayaan. Nang sa ganon kapag dumating ang time na sila ay pasukin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, may maisasagot sila. No? Yan po ang aking layunin, hindi para magparami ng views, hindi magparami ng kung sino-sino dyan. Ang may abot sa ating mananampalatayang Katoliko na doon. Pansinin ninyo yung aking live. May nakikita ba kayong tumatakbo dyan na Gcash? May nakikita ba kayo dyan na nangihingi ako ng ilagay doon? Wala. May nakita ba kayo doon? Di ba wala? Wala. No? Tandaan natin, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Siya yung magpo-provide, no? Kung ano yung kailangan natin, no? Kaya hindi ako naglalagay na, no? So, salamat sa lahat, no? Yun po. So baka may tanong pa po kayo dito at ganoon din sa mga kritiko ni Brother Mel na gustong makipagtanungan, naghihintay po rito. No? Katoliko man yan, about sa God died literal na inyong laging ini-insist na dapat tanggapin, paniwalaan, pwede po kayong pumasok, makipag-usap po sa akin, lalo-lalo na sa mga ibang sekta, ang mga iba't ibang relihiyon, pwede pong pumasok dito. Mag-uusap po tayo ng maayos at maginoong usapin tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Sa totoo lang, mas maganda, hahaba yung oras natin pag may ibang sektang papasok dito. Magiging masarap ang usapan, magiging enjoy tayo. Wala Ako lang po, ilang oras na ako nagdadadaldal dito. Wala namang nangangahas na pumasok sa atin dito Di ba? So, walang nangangahas pumasok dito sa ating live, no? So, hindi ko alam kung bakit. Kayo na ang makakasagot siguro niyan, no? Kung bakit walang nangangahas na makipag-usap dito at manggulo para sa Catholic faith at makipagtagisan, no? Meron nga ako nakita ron yung digmaan daw ng katwiran.
So kung gusto niyo po ng digmaan ng katwiran, dito po kayo pumasok, makipagdigma kayo kay Brother Mel. Sa kahit na anong topic. No? Kung gusto niyo mo ng tunay na digmaan, kahit na anong topic, nakahanda pong dumigma sa maginoo at maayos na usapan. No? Actually, hindi naman digmaan ang hanap ni Brother Mel dito. Ang hanap ko po ay usaping paglilinaw, usaping pagklaklaro at pagpapatunay sa pananampalatayang Katoliko. Pero yung katwiran nyo na makikidigma kayo ayon sa yung katwiran, halil po kayo, yung mga nakikidigma dyan, digmain ninyo ako. No? Digmain ninyo ako. No? Ano bang mga malalakas na armas nyo ang dala nyo dyan? Ano yung armas na malalakas? No? No? Anong malalakas na armas ba ang pwede nyong gamitin para ipandigma yung katwiran ninyo kay Brother Mel, no? Pag po kayo magdadala ng Paltic 38, Armalite 45 o machine gun kay Brother Mel, no? Baka maubusan niya ng bala. Joke lang po yun, no? So, inihintay ko po kayo na yung sinasabi niyo doon sa inyong live na napapanood ko sa Kaibayan at sa Ibang Pananampalataya. Si Brother Mel, nagyayaya po kung anong gusto niyong digmaan na ay nandito po ako at akanda po ako makipag-usap sa inyo sa yaya nyo ng digmaan ng katwiran. No? So muli, hanggang dito na lang siguro, hanggang bukas. Bukas po, araw ng Sabado at another bukas, araw ng Linggo. Siguro sa gabi na tayo maglalay pagka Sabado at Linggo dahil wala nang pasok noon, marami nang manonood sa atin lalo noon. No? So muli, maraming salamat. Ang kapurian at kaluwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. So muli, maraming salamat. Viva Iglesia Católica. Ave Gracia Plena. No? Glory to God sa ating lahat, sa mga kapwa ko Katoliko na walang sawang sumusubaybay, walang sawang nanonood, at walang sawa at kailanman hindi tayo nakakalimutan na pumapasok dito. Maraming salamat. Sa lahat ng mga nag-comment, hindi ko na po isa-isahin dahil ang dami ninyo, no? Kay Leonora, kay Joel Lirio, no? At kay yung Japanese, no? At sa lahat ng mga nandito, hindi ko na i-mention, Eliasar Bulala, kay Mardin, kay John Kyle, at kay Harry Caro, kay Ma'am Angie, kay Herbert, kay Sir Haley, kay Jesam, kay Fred TV, kay Kian Shane, kay Paul Alima, si Paul Alima yon nanood din, kay Joel, etc. Ang dami po, no? No, marami, no? So, salamat kay Artuyo, no? Ay kay Isaac, kay Forehand Strike. Good morning, Bromel, no? No, si Forehand Strike, nagbibigay din niya ng niya sa kanyang cheerful giver din niya si Forehand Strike, no? So, salamat. God bless sa ating lahat at maraming salamat. See you tomorrow. Sa gabi po magla-live si Brother Mel sa araw ng Sabado at Linggo para doon sa mga hindi nakakapanood sa atin ng araw. Abangan niyo po ako sa araw ng Sabado ng gabi at Linggo ng gabi. Alas 9 po na makagla-live po tayo.